Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, ang tanong, paano ka magkakaroon ng 30 million na ipon? Okay, chinek ko po ito. Kayang-kaya po siya kahit na normal na tao ka lang, kahit na mortal ka lang na tao at ordinaryo ka, kayang-kaya mo ma-achieve po ito. Pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, 30 million na ipon. Bakit kasi 30 million ang pinag-uusapan natin? Kasi gumawa po ako ng video before about retirement at marami po sa atin, ito ang nakuha nating figure sa comment section na parang 30 million ang marami sa atin na ito ang kailangan nating amount para makapag-retire na tayo at makapamuhay tayo ng maayos-ayos po at medyo maganda-ganda ang ating budget, no? At pwede na tayo mamuhay sa dividends na kikitain ng 30 million. Kaya ito po ang isang goal po natin. At nag-calculate po tayo ng konti. Nagulat ako na kahit po pala tayo ay isang ordinaryong tao, parang achievable po itong 30 million. Parang abot kamay po ito. Parang kaya po natin ito. Hindi po siya ganun ka-imposible sa unang iniisip ko po. No? Kaya pag-usapan na po natin ito. No? So para po sa mga mortal na investor tulad mo, tulad ko, no? Mga mortal, hindi natin kailangan maging extraordinary katulad ni Warren Buffett, Peter Lynch, mga ganyan-ganyan. Kahit mortal lang po tayo, ito po yung mga nakita ko pong kategory, no? Para lang po sa akin, no? Pwede nating i-divide sa tatlong klaseng kategory ang mga mortal na tao tulad po natin. Kung below average po tayo, kaya po natin maka-achieve ng 6% kasi marami tayong options, no? Na mga safe investment na pwedeng magbigay sa atin ng 6%. Magpag-ibig MP2 ka, papalo ka na ng 6%. Mag-time deposit ka, papalo ka na ng 6%. Hindi mo kailangan pigain ang utak mo. Hindi mo kailangan maging genius ka, no? May mga choices ka na safe na magbibigay sa'yo ng below ng 6% na result. Ngayon kung medyo magaling ka ng konti, no? Magaling ka ng konti pero average ka pa rin, kaya mo pumalo ng 8%. Ngayon, kung ikaw ay average and good, no? Average ka pero on the higher end ng konti, kaya mo maka-achieve ng 10% na annualized return, no, sa iyong investing. So, assuming itong tatlo na ito, no, dito po natin paglalaruan ng ating mga figures po, no. Ngayon, ang unang-unang senaryo po natin, paano pag nag-start ka na mag-invest at age 20, no? Maaga ka namulat sa investing, no? Siguro tinuruan ka ng magulang mo o may mentor ka na nagtuturo sa iyo. Maaga ka namulat, nag-invest ka at age 20 at pag-retire mo ng 65, ibig pong sabihin meron kang 45 years na investing horizon. Ngayon, gaano kalaking kapital, monthly capital ang kailangan mo para ma-achieve mo yan 30 million po na iyan. Ngayon, assuming po na below average na investor ka at 6% lang ang nire-return mo, no? Kasi below average ka lang, no? At ang target mo ay 30 million, kailangan mo po ng 11,000 pesos every month na ini-invest mo. Na kapag kumita to ng 6%, makakukuha mo almost 30 million, 29.77 million po. Nakukuha po ba natin? 11,000, no? Medyo malaki po ito, no? Pero dito ka po magugulat. Pag tayo ay average investor na po, hindi tayo below average, no? 8% ang returns natin. Halimbawa, nag-i-stocks po tayo, no? At medyo consistent po tayo sa ating stock investing at nakukuha natin yung 8%. Kahit 6,000, maaabot mo na po ang 30 million. 6,000 lang po. Ganun po kalaki ang difference ng 6 to 8% na annualized return, no? At 8%, yung 6,000 mo, magiging 30 million na po ito in 45 years. Yon. Ngayon, kung ikaw ay above average investor at kaya mo ang 10%, 3,200 lang ang kailangan mo na monthly na ini-invest na consistent for 45 years nag-i-invest ka ng 3,200 every month hanggang mag-retire ka at 3,200 lang kailangan mo at 10% annualized return, no? Makakaipon ka na po ng 30 million pesos. Wow! Sinasabi ko sa inyo, parang pwede po eh. Kayang-kaya. 3,000, pwede po yan. Fight po yan. May laban po tayo dyan, no? Alright. Ngayon, ang tanong naman po,
Kasi parang posible at age 20. Paano naman kung 30 ka na nag-start, no? 30 ka nag-start, may 35 years ka na lang na mag-invest. Ngayon dito na po nagkakaroon ng problema, no? At 6% po, kailangan mo na ng 21,000 na monthly investing budget. Every month kailangan mo ng 21,000 for the next 35 years para makaipon ka ng 30 million, 77 million, 21,000. Medyo ang hirap na po ito. Medyo hindi na po pantao ito, 21,000. Parang mahirap-hirap na po ito, no? Pero at 8% po, kung kaya natin ng 8%, average investor ba, parang bumabalik na ulit sa earth, no? 13,500 na lang ang kailangan mo para makaipon ka ng 30 million. Ngayon, kung magaling ka, pero average ka pa rin, no? Mortal na tao ka, pero magaling ka ng konti, at 10%, 8,400 pesos lang ang kailangan mo para makaipon ka ng 30 million in 35 years. So pag magaling ka, parang may laban ka pa rin kahit nahuli ka ng konti. Kahit age 30 ka na nahimasmasan, age 30 ka na nasampal, siguro nagkaasawa ka, nasampal ka na asawa mo, nagising kang gano'n, uy, mag-i-invest na ako, manonood na ako kay Kuya John. Ayan, 8,400. Parang kaya pa rin, parang may laban pa rin. Kung magtutulungan kayo mag-asawa siguro, parang pwede, 8,400, no? Tig 4,000 ninyo, tapos medyo magaling-galing kayo, nakakukuha niyo yung 10%. Siguro, ako tingin ko kaya to 10% kung nagdi-dividend investing, kaya ito eh. Kasi pumapalo po ng mga 7.5% ang ano po eh, ang market, no? And then mga around 3% ang dividends, no? So pag pinagsama mo yun, kayang-kaya talaga yung 10%, no? Every year, no? Okay, so next naman po, paano naman kung thunders ka na? Paano ngayon kung talagang late bloomer ka? Late bloomer ka talaga, katulad ni Kuya John. Late ka na, age 40 ka na nag-start mag-invest. At magre-retire ka at age 65. Ayun, 25 years na lang investing horizon mo. Mahirap na po ito, no? Mahirap na po ito. Kung 6% lang, no, ang return mo, wala 43,000 ang kailangan mo para makaipon ka ng 30 million eh. 43,000 kada buwan ang kinakayod mo, ang nilalagay mo sa investment para lang makaipon ka ng 30 million at 6% annualized return, no? Kung magaling-galing ka ng konti at 8%, 32,000 ang kaya mo, parang napaka-imposible pa rin po, no? Parang mahirap na pong abutin yan. Kukunti lang po ang tao na may ganyang ganyang ipon monthly sa kanilang sweldo. Kukunti lang po, ang hirap po magkaroon ng ganyang 32,000. At 10% po, 23,000 ang kailangan po natin. Napakahirap pa rin po. Hindi na po ito ang pamortal na tao, no? Para lang makaipon ng 30 million. Ayun po. Ano natutunan po natin sa video na to? Kaya lang naman, naglalaro lang naman po tayo ng numbers po dito. Interesting lang po malaman, no? Pero anong lesson na natutunan po natin dito? Kung bata po tayo mag-start, kahit konti lang po ang pera natin, at kahit normal po tayo ng tao, at kahit hindi tayo ganun kagaling talaga mag-invest, malaki po ang laban natin makaipon ng 30 million. Malaki ang laban, hindi po ito imposible. Kitang-kita nyo naman sa figure, 6,000 kung 8% ka, 3,000 lang kung 10% kang kagaling mag-invest. Nakukuha po ba natin? So parang may laban po talaga, no? Kasi 3,000 to 6,000 monthly, magagawan po ng paraan po yan, no? At plus, hindi naman po natin kailangan mag-start kaagad sa 3,000 po eh, kahit sa 1,000, 2,000. Kasi ito, ginawa lang natin constant. Pero sa totoong buhay naman po, every year naman tumataas ang sweldo natin. So every year, pwede natin i-increase ang budget po natin. So kahit na nag-start tayo sa 2,000, baka sa pagdulo po ng investing career po natin, nasa 10,000 na po nahuhulog natin, no? Dahil syempre tumataas din ang sweldo natin. So mas lalong kayang-kaya po natin ito. Basta po nag-i-start po tayo ng maaga po tayo na nagigising po sa katotohanan. Ngayon, paano pag thunders na po tayo nag-umpisa? Katulad ko, thunders na po ako nag-umpisa kasi syempre, no, late po akong nagising sa ganitong katotohanan. Pangalawa po, syempre, nagkaroon po tayo ng mga personal problem, kaya yung mga naipon natin na ilang taon nawala rin po kasi nagkaroon tayo ng personal problem. Paano pag thunders na? Kaya naman, kaya lang kailangan talaga sobrang laki ng ating monthly budget or kailangan natin maging super galing. Kailangan matalo natin yung 10%. Kailangan more than 10%. Ngayon, kinalculate ko po, no, kung 40 years old ka at 10,000 lang talaga yung budget mo every month, no? 10,000 lang ang budget mo every month.
magkano, ilang percent dapat ang annualized return mo para maipon mo yung 30 million? 15% po. Kailangan magawa mo ng paraan na magkaroon ka ng returns na 15%. And that number po, 15%, sa totoo lang po, hindi na po pantao po yung 15%. Mahirap pong ma-achieve po yan. Kailangan po ang apelido mo ay Buffett na. Kailangan ikaw si Warren Buffett na po. Hindi na po pangkaraniwan tao po yan. Mahirap ma-achieve po yung 15%. Sa totoo lang po, mahirap po yan, no? Or isang option po, kailangan niyo po maging businessman. Parang hindi na po kakayanin ito ng investing ng passive lang po. Kailangan mo na mag-business para makuha mo po yung 30 million niyan. Dahil tanging business lang po ang kaya po magbigay sa atin ng malaking return sa maiksing panahon. Nakukuha po ba natin? O yun. So in summary po, yung 30 million, kayang-kaya po. Basta maaga po tayo nag-uumpisa ng investing. At ano pa, kailangan punuin hanggang maaga po, early as possible. Nag-aaral pa lang tayo. Punuin na po natin ang utak natin ng knowledge para mataas po ang ating annualized returns. Marunong po tayong dumiskarte na nakaka-achieve po tayo, no, ng interest rate, no, ng compounded interest sa ating pera na mas mataas. Nakukuha po lang po natin yan kung maraming laman ang ating utak po. Ngayon po, kung late na po tayo sa game, kung thunders na po tayo, ang another option po na magagawa po natin, i-spread po natin ang ating wisdom sa mga mas nakakabata. Kung may mga kamag-anak po tayo, kaibigan na mas bata, bigyan po natin ng payo. I-educate po natin na, huy, huwag mo kong gayahin, mag-umpisa ka ng maaga para may laban ka, maganda-ganda ang laban mo. Pag-retire mo, hindi ka mahihirapan at ma-achieve mo ang iyong financial goal. No, yun lang naman po ang ating maiksing kwentuhan po ngayon. And again, disclaimer po, hindi po ako financial advisor, ha. Do your own research bago ko kayo gumawa ng any investing decision, no. Katuwaan lang po natin ito, no. Kwentuhan lang po at general education lang po to and entertainment lang po. Salamat po lagi, no. Please like, subscribe, share, notification bell. Magkwentuhan po tayo sa baba. Happy investing, guys. God bless po sa inyo. Bye-bye.